Magandang hapon po sa inyo lahat, mga kabansa. Ako yung Likodado Paglinawan. Pupugay na naman isang mainit na pagbati sa inyong lahat. At sabi ko nga, kayong mga taga Cebu, taga Negros, sa iba pang parte ng Visayas at Mindanao na still recovering from Typhoon Tino, ay sana naman ay makakita na kayo ng solusyon for a quick recovery. And para makabangon na uli kayo sa kung anumang pinagkakaabalahan nyo before this disaster. Aba, sabi nga mga kabansa, ang kalintulad lang daw na napakalupit. Pag ikaw ay nasunugan. Pangalawa, pag ikaw ay nanakawat. Pero pangatlo, pag ikaw ay halos malunod na sa baha. Alam ko po yan dahil nung Ondoy, isa pong bagong-bago kong Kia Sportage. Dahil po ako'y pabalik-balik mula US, bumili ako ng isang Kia Sportage sa Davao. Ang laki po ng ginastos ko para dalhin dito sa Maynila. Dahil ako po pupunta sa US, iniiwan ko po yan doon sa aking kaibigan na taga Philip Best. Diyan po malapit sa Antipolo, sa bingid lang ng Marikina. Wala po. Nalulod ang Sportage. Kaya alam ko kung ako'y nagpapasalamat na lamang ng aking kaibigan sa po na kanyang pamilya, ay nakaakyat sa bubong. At mula doon ay matagal na nakaraos din. Mahal po kayo ng Panginoon, makakaraos kayong lahat yan. Huwag lang kayong bibitiw. Atin pong paksa ngayon ay dahil dito sa mga manipulasyon ng ating Pangulo, manipulasyon ng Senado, manipulasyon ng ehekutibo ng ating Pangulo, para iwalay-walay ang investigasyon ukol dito sa flood control at iwasan na mapatsin pa natin ang nawalang mga salapi. Naglabas po ng statement si Boying Rimulya, bagong ombudsman natin, na ito daw si Martin Romualdez. Ang pinakamataas lamang pwede ikaso sa kanya ay inexcusable gross negligence. Ano yan? Hanggang 6 na taon lang yata makukulong yan, tsaka available ho yan. Sino ba ang isa sa mga mastermind dito? Kung patutungkulan ninyo ang findings, mga kabansa, dahil tinuturo nila ngayon, tinuturo nila na itong si Alcantara daw ang mastermind dito. Anyari? Akala ko masisaldi ko. Ang tinuturo nila, gagawin nila scapegoat. Ngayong bumaba na ho. Si Alcantara na. Baka habang naglilitis yan, mga kabansa. Si Bryce Hernandez na lumabas. O di kaya si Diskaya. Imposible naman kontraktor ang mastermind dito. Imposible naman ang taga Department of Public Works lang ang mastermind dito. Noong 2019, sinabi na ho ninong, ano ang apelyido nito? Yung chairman ng Appropriations Committee noon. Na yan, si Amena Pangandaman, ang punot dulo ng lahat ng mga illegal insertions sa 2019 budget, mga kabansa. Aba, na parang bala ng madyong na pinahalo na nila, naghahalo na ho sila, mga kabansa. Anyari na kay Saldico?
Anyari na kay Martin Romualdez. Anyari na kay Bongbong Marcos na siya ang nag-create ng opportunity dahil kung wala siyang pinirmahan at wala siyang nirelease na pera, ay wala pong craving. Yan sinasabi ko. Kaya kung si Romualdez ay kakasuhan lamang ng inexcusable gross negligence, sara na ho natin ang mga investigasyon. Dali na lang natin sa civil disobedience. Kung ayaw nilang umalis sa gobyerno, pabagsakin na natin ang liderato. Pwede naman natin pabagsakin ang liderato na hindi bumabagsak ang gobyerno. Paano? May mananakaw sila dahil may pera. So mag-civil disobedience na tayo. Kung darambugin lang nila ang pera ng sambayan ng Pilipino, huwag na tayo magbayad ng buwis. Abolish na natin yung VAT. O ano sabi ni Ralph? Ay yung nakolek daw ng VAT noong 2024 ay mas mababa pa dito sa nanakaw na pera noong 2023 hanggang 2025. So kung ganito ang arithmetic nila, mga kabansa, bakit pa tayo magbabayad ng buwis? Humingi tayo ng moratorium sa Kongreso at sa Executive. Niyari nyo ng pera namin Bigyan nyo kami ng 1 year moratorium, hindi kami magbabayad ng buwis. Alisin nyo ang VAT ng 1 year. Alisin nyo ang income tax ng 1 year. Kung ganapanan na po ang usapan, dumutulog na talaga kami sa mga military na mag-withdraw na kayo ng support sa ating Pangulo para mapalitan ng liderato, para maiayos talaga ang investigasyon. Do you really expect Bongbong Marcos to investigate himself? Mismo sabi ni Sandro, how can a body investigate itself? Anak na ho niya yung nagsabi. Kaya kayo sa military, kung kayo naniniwala pa, ewan ko kung saan kayo, anong pinanghahawakan nyo. Bulok ang Pangulo nyo. Bulok ang kalihim nyo. Bulok ang chief of staff nyo. So ano pa? Ano pa hinahintay ninyo? Samantalang nung late absentee voting, anong ginawa ninyo? You already manifested withdrawal of support by voting for none of the senatorial candidates of Bongbong Marcos. O hindi ba withdrawal of support yun? At yung pong withdrawal of support is a non-directive action. Hindi po yan deliberate. Wala po kayong gagawing karahasan dyan. Wala kayong aagawing poder. Wala kayong aagawing kapangyarihan. You will just withdraw support and let people power come in. Siguro naman pag taong bayan na tumutugi sa kanila, ay matatauhan na sila at magbibitiw na sila sa kapangyarihan. Para tayo naman who survive in this nation can run it the way we want it. Can enforce the change and the reforms and the systemic alterations, amendments that needs to be done in order for this country and our succeeding generations to succeed. Mga kabansa, itong drama ni Pampilo Lacson sa Senado, ano siya sabi ni Pampilo Lacson? Imbes na yung testimonya ni Gutesa, ang pagtuunan niya ng pansin, at kung meron siya nakikita ron na hindi totoo, ay yun ang kanyang butasan,
Abay doon siya sa notaryo public at dahil daw ganun sa notaryo public, hindi raw valid yung testimony. Ganun, sumumpa si Gutesa sa harap ng Senado. Lahat ng tanong, rinarify niya. In other words, pati yung kung ano yung kanyang pinirmahan sa papel ay, kung ano yung pinirmahan niya sa papel ay rinarify pa niya, dinagdagan pa niya. Sinagot niya lahat ang question and answer sa interpellation. Nilito-lito siya, hindi siya malito-lito. Solid ang kanyang evidence. Solid ang kanyang testimony. Pero saan ka papunta, Pinky Lacson? O ano nakuha mo? Hindi ba sampal sa mukha mo na sa ICI report yung testimonya ni Alcantara at testimonya ni Bryce Hernandez ay nagtutugma sa testimonya ni Orly Gutesa. Alam nyo, kayong mga senador na nabili ni Marcos, kayong mga bilyar, ikaw, isang Cayetano, ikaw, JB, ikaw, Biggs, take over. Ikaw na, Biggs, ang maging Senate President. Ikaw na. Total, di ba sama naman ang loob mo na natanggal ka dyan? At sa feeling ko, I agree with you, hindi pa tapos ang mission mo. O, ikaw ang maging Senate President. Ibalik mo si Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Pagka ganyan, babalik ang tiwala ng tao sa inyo sa Senado. Pero kung if you will not bring back an independent Senate, your dignity, your integrity, your reputation will go down with Soto and Pampilo Lacson. Maglulukuhan lang tayo. At sa lalong madaling panahon, number 1, military, withdraw your support from the presidency, from this present president. Number 2, kung ayaw ninyong gawin yan, let us go to the next level. Civil disobedience, huwag tayong magbayad ng buwis. Pangatlo, for the Senate, reassume leadership. Restore Marcoleta back into the Senate Blue Ribbon Committee. Then and only then, ang mga taong bayan ay malulunasan ang kanilang puot, ang kanilang galit, ang kanilang ngit-ngit sa magnanakaw na administrasyon ni Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Maraming salamat po.